Okay. Eto. Pag-usapan natin itong busy ngayon ang Pilipinas. Busy yung mga kalaban ng mga Duterte. Grabe. Kasi bakit ko ba nasabi na busy sila ngayon? Kasi ngayon lang naman, mamaya mga 5 o'clock ng hapon ay magkaroon na po ng confirmation of charges laban kay President Duterte sa The Hague, Netherlands. At balita ko, yung ibang mga kalaban ni former President Duterte ay nandoon na sa The Hague. At balita ko, ang marami sila. Ang dami nila. Ang tanong, sino ang nagpopondo niyan? 'Di ba? Kasi hindi po biro ang pumunta sa The Hague. Ano yan malaking pera yan. Kasi yung mga kalaban po ni former President Duterte ay talagang pumunta doon. Pwede naman silang hindi mangingialam dyan Pero pumunta talaga doon. Sinisigurado nila. Okay? Sinisigurado nila. Kasi ako nag-vlog na tayo dyan na what to expect during the confirmation of charges. Ako, sa totoo lang guys, hindi na ako magtataka kung itutuloy talaga nila ang kaso. Yung ICC na yan, hindi na ako magtataka. Kasi yung confirmation of charges na yan mamaya, yan po ang pagbabasehan natin kung talagang itutuloy nila ang kaso ni Duterte at yung ebidensya na inipresenta ng mga nag-aakusa kay Duterte ay talagang meron pong proof at basihan na ituloy ang kaso. Ako, basing on the history, the timeline sa nangyari sa ICC, hindi na ako magtataka kung papabor na naman ito mamaya sa mga nang-aakusa kay Duterte. Hindi na ako magtataka, sa totoo lang. Kasi nandun na sila lahat sina Attorney Conte, yung mga sila Colmenares, nandoon sila. Parang excited sila on what will happen mamaya. Excited sila. Pero bahala sila, kasi ang dami nila Talagang pwede naman silang hindi pumunta siguro dyan at yung mga na lang, yung mga biktima na lang di umano ang pumunta dyan, 'di ba? At yung mga lawyers nila. Pero talagang pumunta sila. Sino kaya nagpopondo nila, Kaya pumunta talaga sila kahit magasto yan, di ba? Pero anyway, hayaan natin sila kasi demokrasya tayo, di ba? Kaya nga hindi rin nag-ready rin ang mga legal team ni former President Duterte. Nandun rin si Attorney Salvador Panelo, si Attorney Medialdea, yung mga dating mga lawyers, gabinete na mga magagaling ni former President Duterte nandoon rin. Di syempre nandoon sila kasi kailangan ng mga Filipino lawyers also. Okay? So, nabanggit natin si Attorney Salvador Panelo doon, nadadalo sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte. Yan ang malalaman natin, Ipapakita ko itong video na ito kung saan ipapaliwanag po ni Attorney Salvador Panelo doon sa The Hague, dito natin ipapalabas natin 'yan, kung ano nang update doon, Pero bago ang lahat, guys, like, share muna at i-subscribe, follow itong ating channel, okay? Okay, ito, panoorin natin itong si Attorney Salvador Panelo doon sa The Hague. Patungo na rin The Hague, Netherlands sa mga dating miyembro ng gabinete ni FPRRD. Nag-wave man para di umattend sa confirmation of charges hearing, umaasa silang magbabago pa ang isip ng dating presidente. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
Hindi na yan magbabago si Duterte. Ayaw niyang pumunta dyan sa confirmation of charges. Sa ika nga, sabi ni Duterte, hindi ko kinikilala ang ICC na yan. Wala silang jurisdiction over me. Okay? Klarong-klaro yan sa sinabi niya. Nanghihinayang ang dating miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon niya na pinaboran ng ICC na huwag dumalo sa confirmation of charges hearing na magsisimula bukas. Pagkakataon sana na magkita-kita sila sa loob ng hearing room ng ICC. Oh, nabanggit dito bukas ha, pero ngayon yan. Ngayon araw na yan. So regardless of what valid reasons you have, makakabuti rin sa well-being mo yan. Kasi isang taong ka na nakakulong, hindi mo nakikita yung mga kaibigan mo, yung mga supporters mo. At marami ang pupunta ron to attend the hearing. Sabi ni Atty. Salvador Panelo na dating tagapagsalita ng Pangulo, dadaluan niya siya sa hearing bukas kasama ang ilan sa mga malalapit na kaibigan at dating miyembro ng gabinete noon. Kasama na riyan sina dating Executive Secretary Salvador Medaldea, Atty. Martin Delgra na dating LTFRB Chairman, dating PAGCOR President at CEO Atty. Alfredo Lim, dating BIR Commissioner Cesar Billy Dulay at iba pang malapit na kaibigan at cabinet members noon ng dating Pangulo. Meron akong seat doon sa gallery. Pati yung mga ibang miyembro ng kabinete, yung mga nauna na sa akin doon, manonood kami. Umaasa si Panelo na magbabago ang ihip ng hangin at magdedesisyon si Digong na dadalo sa pagdinig. Hindi man sila makalapit, ang mahalaga niya ay makikita sana nila ang dating Pangulo. Pero yan ang wish ni Panelo na makita niya si Tatay Digong doon sa confirmation of charges. Na kung saan meron pang pagkakataon na magbago ang isip ni Tatay Digong na dadalo na lang. Pero I bet sa tingin ko ayaw ni Tatay Digong eh. Kasi ito lang yung sa akin ha. Nakita kasi natin yung letter ni former President Duterte, yung waiver yata yun, no, na ayaw niyang dumalo, no, to symbolize o anong ibig niyang sabihin doon is hindi niya nire-recognize ang ICC. O kasi kung dadalo siya, no, para na ring sinabi niya na I recognize this court, no? Which is hindi naman sana. So, ako maganda yung strategy ni Duterte na hindi siya pupunta. Okay, because that's telling the world na I am forced to be here. Pinipilit lang akong nandito ako. Pinaakyat ako ng jet ng eroplano na hindi ko kagustuhan. That's illegal. That's kidnapping. Tapos ako, mag-participate ako dito sa hearing na ito. At ang maganda pa doon, sa letter, nilagay niya doon na ako ay pinilit gamit nitong kalaban niya si politika. Walang iba na ang kanyang pinagbibintangan dito kundi ang presidente ng Pilipinas. Maganda yun kasi all the leaders in the world are observing and watching. Nakatutok yan lahat. Presidente ng China, presidente ng Russia, Amerika, at nabanggit ni Duterte na si BBM ang may kagagawa nito. They are just observing. Siguro sa ngayon, nagdadalawang isip pa sila sa sinabi ni Tatay Digong. But as time goes by, ang mananaig ay yung nagsasabi ng totoo. Sasabihin talaga nila, tama yung sinabi ni Duterte, hindi siya nagsisinungaling. Kasi, hindi kasi nila nakita ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Bakit? Almost all of the taong bayan, bakit dito kay Duterte kumampi? Yan ang pinakatanong. Bakit si BP Sara ang gustong mapresidente sa 2028 most of the taong bayan? That means to say may kinaugnayan yan sa nangyari kay Tatay Digong. So, I hope lahat ng mga leaders
ng buong mundo. Nakasubaybay po kayo dito. Kasi yung sinabi nila na ang ICC are for the human rights, yak. Oh, kasi kayo mahilig kayong sa sinasabi ninyo pero wala naman kayong ginagawa. Kung talagang for the human rights kayo, bakit ginaganito ninyo itong taong ito? Matanda na. He is frail, no? Pero wala kayong pakialam. Akala ko ba for ano kayo, human rights kayo. Humanitarian, pero ano ginagawa nyo dito sa taong ito? Mga ano kayo, mga hudas kayong mga taga-ICC kayo? Na mag-iisang taon nang nakakulong sa The Hague at makita ang tunay na pisikal na kalagayan ni Digong. Kasi ang dami lumalabas sa social media, yung itsura niya, parang akala mo kawawang-kawawa na itsura niya. Di ba? Oo. Para magkaroon din kami ng peace of mind at siya naman, para matuwa na nandun yung kanyang mga kaibigan. Ang mahigpit na taga-suporta ng dating Pangulo sa Senado na si Senador Robin Padilla ay hindi makakapunta sa The Hague dahil anya sa nakasesyon pa ang Senado. Kaya umaasa siya sa suporta ng mga kababayang Pinoy na titiisin ang lamig doon, maipakita lang ang pagsuporta sa dating Pangulo. Mas malamig ngayon dahil may snow pa, pero nandyan po kayo, nakatayo, at alam ko po sa oras ng hearing, nandyan na naman po kayo, nandyan kayo sa labas ng ICC. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Ako po'y hanga sa inyo. Actually dito sa Donmar TV, no, nagpapasalamat rin ako sa mga Filipino na nandyan sa labas sa The Hague ICC, no. Kami po ay very grateful na nandyan po kayo, na kayo yung representante sa amin na nakasuporta rin kay Tatay Digong, no? Kayo yung nagre-represent diyan sa amin. Maraming salamat, no? Shout out sa inyong lahat diyan sa mga kababayan natin diyan sa The Hague. Sana patuloy ang inyong suporta kay Tatay Digong. Ipakita nyo sa mga tao diyan sa mga ICC at sa The Hague na hindi po masamang tao si Tatay Digong. Okay? Pakita nyo, patuloy natin suporta natin. Palakpakan natin yung mga Filipino community natin dyan sa The Hague, no? Palakpakan. At we'll keep on praying, no? Kayo dyan at kami rito sa Pilipinas, we'll keep on praying na meron po tayong miracle na mangyari sa confirmation of charges mamaya kay Tatay Digong, okay? Nagpupugay sa inyo, huwag po tayong magsawa, huwag po tayong mapagod. Tiwala si Padilla na makauuwi pa ang dating Pangulo sa Pilipinas. Para sa Agenda Weekend. So, yan po ha. So, busy na ngayon yung dalawang kampo ng mga supporters at mga legal team ni former President Duterte at itong legal team rin at mga gahaman sa kapangyarihan na mga kumakampi dito sa biktima di umano dito sa biktima di umano ni Tatay Digong. Sige, trip nila yan eh. Ito pa. Ang legal team ng drug war victims naman, handa na raw sila. Tingnan natin. Ito, ipakita natin. Tuloy na bukas ang confirmation of charges hearing ni FPRRD kaugnay sa kasong crimes against humanity. Kasabay ng pagtitipon ng pamilya ng mga biktima, nagsama-sama rin ang mga taga-suporta ng dating presidente. Narito ang Agenda Weekend Report ng ating BNC anchor Pinky Webb. Live mula sa The Hague sa The Netherlands. Pinky, ano na ang sitwasyon dyan ngayon? George, ngayong araw ang simula ng week-long activity na pinangungunahan ng grupong tinatawag na Duterte Panagutin Europe Network. Sa aking likuran ay nagaganap ngayon ang isang press conference kung saan nariyan sina Attorney Cristina Conti, Attorney Nery Colmenares at ang pamilya ng dalawang biktima ng extrajudicial killings. Ang kanilang sigaw, may dinala talaga na dalawang mga biktima di umano. Nagpapakita yan na kailangan nilang pumunta diyan para raw maipakita nila sa taga-ICC na kawawa sila. Puro kayo propaganda ang nalalaman ninyo, di ba? Bakit hindi nyo yan sa Pilipinas inireklamo? Bakit
dyan pa talaga sa dahig kasi hindi nyo kaya, di ba? Hindi na kaya doon sa Pilipinas. Hindi na nila dito. Kasi hindi nila alam. Ako this is my own opinion. Sa tingin ko, yung mga pamilya na yan na sinasabi nilang mga biktima, ginagamit rin sila sa mga pampolitika na galawan. Nagpagamit rin sila. Hindi natin na mapipilit sila. Justice at accountability. Bukas ang unang araw ng Confirmation of Charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magsisimula ito 10 a.m. local time o 5 p.m. Philippine time. Pero magkakaroon ng 30-minute delay sa mga manonood sa pamamagitan ng social media channels ng ICC. Opening statements ang matutunghayan natin bukas mula sa tatlong grupo, ang prosecution, CLRV o Common Legal Representatives of Victims at Defense. Si Attorney Gilbert Andres ang isa sa tatlong abogadong kumakatawan sa CLRVs. Anya, they represent hundreds of victim participants. At giit niya, handang-handa na sila sa hearing bukas. So, nakahanda na ito dito kami. Sasabihin ko. At syempre, meron pa kasi kayong mga last minute So, yun din po yung rehay na on po yung mga last minute. So, yun po yung mga challenges. And are you ready before we see the defense have a defense? Will defend the former president? Yes, we're also ready na. Kasi importante po yun for the closing statement. Kasi closing statement po, rebuttal po sa po ano man po sinabi ng defense. Kaya nakandawin po na kami na talagang tinira nilatising po kung ano po magiging defense. Nilinaw din ni Andres ang tungkulin nila bilang CLRVs. As of now, I'll just give a range. It's between 400 to 500, but we will give the specific number on Monday during the opening statement. There's actually no expectation for the admitted victims to be physically present during the confirmation of charges. Why? Because there's actually a security risk, and we know that the context here, the charged crimes are actually international crimes. That's the reason why the chamber appointed the common legal representative for victims. Hindi rin nagpatinag ang mga Duterte supporters. Ayan di ba? Ikukumpara mo dyan. Meron bang nagsisigaw dyan na Duterte panagutin, Duterte panagutin? Wala, di ba? Siguro yung mga nagsisigaw-sigaw dyan na Duterte panagutin, dala nila yan ni Conte doon sa Pilipinas. Tapos napunta dyan. Baka mga taga-ICC, ito lang yung masasabi ko, hindi ba kayo nagtataka na sa labas ng inyong building dyan sa ICC, nakapalibot ang mga supporters ni former President Duterte? Hindi ba kayo nagtataka dyan? Nagbulag-bulagan ba kayo? Totoo. Walang Nagbulag-bulagan ba kayo? Dahil lang ba sa pera? Nagtatanong lang ako baka binayaran kayo kaya nagbulag-bulagan kayo. Hindi ba nag-pop up sa inyong mga utak na bakit kaya ang daming supporters dito kay Duterte? Bakit kaya mahal siya ng taong bayan? 'Di ba? Hindi kasi nga ako kapag sinabing ICC, ang tumatatak sa isipan ko kaagad, bias sila Alam niyo ba kung ano ang nakabaya sa kanila? One-sided kasi sila Ang pinakikinggan nila, yung side lang ng kalaban ni Duterte. At side lang yung mga di umano biktima ni Duterte. Hindi niyo ba pinakikinggan ang side sa mga majority of the Filipino people na marami ang nagkagusto sa ginawa ni Tatay Digong sa war on drugs? Kasi there are thousands of lives that are innocent people that are being saved at that time. Mas mahalaga na lang para sa amin na yung mga inosenteng bata, tao, mga pamilya, ang masave dyan sa droga na yan,
kesa yung mga biktima na nagurgur dahil nanlaban. Hindi mo nyo ba lubos na isip yun? Tapos kinulong nyo pa yung mama na that serves as the hero of the Philippines? Ha? Di ba kayo nagtataka? Bobo pala kayo eh. Oo nga, kasi ako, bilang kayo, no? International pa nga kayo eh. Dapat gitna kayo. Pero anong ginawa ninyo? Yun lang talaga ang aking pinagtataka. Hindi man lang ninyo kinonsider ang voices of the people. Boses ng masa dito sa Pilipinas. Kung bakit nagugustuhan ng taong bayan yung ginawa ni Tatay Digong. Bakit? Bakit hindi nyo kinonsider na pakinggan kami? Diba? Yun lang. Tipon-tipon sila kahapon sa tinaguriang Duterte Street para ipakita ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Isa si Aldo Villarta sa mga unang sumugod sa ICC Detention Center March 12 last year. Anya, hindi katanggap-tanggap ang sinapit ni Duterte. Until now, nandito pa rin kami because... Ayan o, tingnan nyo o. Walang bayad yan. Yung mga supporters ni Duterte na yan, walang bayad yan. Pumupunta yan sa The Hague ICC kasi nagalit sila sa ginawa ni Tatay Digong. Oh, hindi biro ang supporters ni Tatay Digong dyan. Malayo. Ika nga, yung iba dyan, in-interview, malayo pa yung mga bahay niyan eh. Gagasta ka pa ng malaking pera para lang makapunta ka dyan sa ICC. Pero ginawa nila yan kasi galit na sila. Dahil naawa sila sa ginawa ni Tatay Digong. Sino ba namang hindi magalit na yung isang taong nagpoprotekta sa amin, ginaganyan ninyo? Oh, di ba? Iisa lang yung nilalaban talaga namin, or dalawa. Sovereignty of Filipinos, because you can't subject a Filipino into under a scrutiny of a foreign entity. And second, the human rights of an 81-year-old Filipino citizen. Oh, isa pa yan eh. Kahit nandito nga sa Netherlands, yung mga senior citizens nila are not being imprisoned because they're old. They're in their sunset years. How much more for someone that's 81-year-old na malayo siya sa pamilya niya? Mixed feelings din ang saloobin ni Aldo. Isa pa yan eh, no? Hindi man lang nila inisip yung edad ni Tatay Digong. Hindi man lang nila inisip. Oh. Hindi man lang nila kinonsider yung health condition ng tao. So, taliwas ito sa ipinaglalaban ng ICC na they are for the human rights. Di ba? Ano nakain ninyo ICC? Bakit bias kayo? Bakit pinipili lang ninyo ang inyong kakampihan? Yan ang pinagtataka namin. Ay nako. Sa desisyon ni Duterte na huwag dumalo sa confirmation of charges. I feel sad for him, but also I don't want people that hates him to gloat on how his appearance Kung anong magiging itsura kung niya. anong magiging itsura niya. So I'm pretty sure kung ano man ang decision niya, it's a smart decision, and it's also a decision that most of us will actually respect. Mula Switzerland, nagtungo rin si Fatima Cross sa labas ng ICC Detention Center. Mapaiyak ako. Kasi Tingnan nyo yan. kawawa siya. Tingnan nyo yan. Merong umiiyak para sa kay Tatay Digong. Bihira ka lang makakita ng isang presidente ng Pilipinas. Bihira ka lang makakita ng isang tao na iiyakan ng kanyang constituents dito sa Pilipinas, mamamayang Pilipino. Bihira ka lang makakita ng ganyan. Kasi bago ito umiyak itong si nanay, nakikita kasi niya na genuine po ang ipinakitang tulong, serbisyo ni Tatay Digong. Oh, ngayon, ang tanong ko sa inyo mga dilawan, meron ba kayong iniiyakan ba ninyo si Leni Robredo? Iniiyakan nyo ba si Trillanes? Si Hontiveros? O yung ibang mga si Marcos? Meron bang umiiyak? O tingnan nyo. So,
Hindi, kayo mga taga-ICC, hindi ba kayo nagdagtaka? Bakit ganyan ang reaksyon ng Pilipino dito kay Duterte? Di ba? O bias lang talaga kayo, wala kayong konsiderasyon. Di ba? Yan ang hirap eh. Matagal na siya dyan. Walang conviction, walang charges. George, bukas na nga ang simula ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. George, balik sa'yo. Well, Pinky, ayaw tantanan ng depensa itong sina Attorney Andres at saka si Attorney Butuyan dahil nga umapila sila nga sa desisyon ng ICC na dapat daw talaga i-disqualify sila from the proceedings bilang abogado ng mga biktima dahil daw sa conflict of interest. May nabanggit ba siya tungkol dyan? George, natanong ko yan kay Attorney Andres during my interview with him kahapon. Tinanong ko, ano ba itong conflict of interest that they are citing, that the defense is citing, laban sa kanya at kay Attorney Joel Butuyan? He didn't really want to delve into it dahil marami kasi doon sa ating nababasa ay redacted at yung kanila ay complete. Yung nakikita na lang mga dokumento. Ang sabi lang niya, hypothetically, ganito yung kanyang sagot. Hypothetically, kung meron siyang ni-represent na individual in the past, nakalaban ngayon ng kanyang inire-represent, ayun ay magiging conflict of interest. Ang sabi niya, that is not the situation that they are in right now. At madagdag ko na rin, George, natanong ko yung petition to appeal kasi parang pending yun sa ICC. It was almost a last-minute petition to appeal. Sabi ko, ano ba talaga yung petition to appeal? Sabi niya, it's definitely not going to affect the first day or the confirmation of charges hearing tomorrow. Ang petition to appeal daw yung tinatawag na nagpapaalam sila kung pwedeng i-appeal yung naging desisyon ng ICC hinggil sa disqualification case laban kay Joel Butuyan and Attorney Andres. George. Okay, maraming salamat sa update na yan, Pinky Web. So, yun po ang kasulukuyang sitwasyon doon sa ICC. Ngayon naman, aside from the father na kanilang tinatrabaho, kasi I considered this issue dito ngayon sa ICC na may kinalaman po ito sa politika ng Pilipinas, especially in this administration of Marcos. So aside from the issue of the father, si President Duterte, tinatrabaho rin ang anak na si VP Sara. Kaya nga itong si Robin Padilla sa isang interview, nagtataka siya na bakit hindi nyo na lang kalabanin si VP Sara sa 2028? Bakit kailangan yung siraan yung tao na wala naman kayong sapat na ebidensya? Wala naman kayong sapat na mga witness? Lahat ito propaganda na para bang umaasa na lang sila, napapaniwalaan sila ng taong bayan. Sad to say, sira sila ng sira ni VP Sara, mas lalo namang sumikat si VP Sara. Mas lalo namang minahal siya ng taong bayan, si VP Sara. Yan nga ang payo ko sa mga dilawan Ito si Hontiveros, pinayuhan ko yan sila sa vlog ko Sabi ko, hindi na ba kayo nagsasawa? Yang strategy nyo yan? Ginawa nyo pa yan nung panahon ni former President Duterte? Ginawa nyo yan sa panahon ni Bongbong Marcos kung anong sinasabi nyo ni BBM at that time na sinungaling, magnanakaw. Hindi umubra. Yang strategy ninyo paulit-ulit na lang na hindi naman effective. Totoo, hindi talaga effective. At ngayon naman, ginawa na naman nila ito kay VP Sara. Hindi pa ba kayo sawa? Na yung taong bubugbugin nyo, sisirain nyo ng sisirain, mas lalong maaawa ang taong bayan dyan. Pero ano ginawa ninyo? Patuloy pa rin kayo sa old tactics ninyo. Ito, panoorin nyo. Pakinggan nyo itong sinabi ni Robin Padilla para ma-real talk naman kayo. How do you intend to protect Vice President Sara after the declaration niya at ini-expect na ninyo yung worst na senaryo na pwedeng mangyari po sa kanya?
Alam niyo po, yan siguro ang magiging pinakamagandang plus ni Inday kasi lahat na naibato na sa kanya. Hindi ko na lang alam kung ano pa ang ibabato nila dahil lahat na po eh. Lahat na ng klaseng basura, lahat na ng klaseng paninira ginawa na kay Inday. Ewan ko kung ano pa ang pwede nilang ibato. At nakita naman po natin, lahat po ng ibinato nila, naging maganda ang epekto. Lalo diba? pang lumakas ang kanyang popularity sa mga survey. Hindi po siya bumababa. Correct. Kaya po siguro, mag-iba din rin na ng style itong mga kalaban. Correct. Dahil kung ganyan ang style nyo, lalo lang yung pinasisikat si Inday. Diba? Pareha kami ni Robin Padilla ng actually, payo ng mga kalaban ni VP Sara. Hindi talaga yan uubra. Merong isa dyan supporter dati ni VP Sara at ni Tatay Digong. Si Jam Magno, no? Pasaway rin yan gustong sumikat sa media. Kung ano-anong mga sinasabi niya noon kay VP Sara, no? Na talagang hangang-hanga raw siya kay VP Sara. Very brave raw, matalino raw si VP Sara, grabe raw ang respeto niya kay VP Sara. Pero ngayon, grabe. Anong tawag doon? 180 degrees. Grabe. Dito ko talaga mapapansin na money talks talaga. Kasi dahil lang sa pera ba, pwede mo talagang gawin ang lahat. Example ko, bigyan ko kayo ng example. Sa nangyari sa House of Representatives, mantakin nyo sa sobrang daming supporters dyan ni Tatay Digong dati, nung siya ay presidente, talagang Duterte sila kasi yan ang isa sa mga reasons nila na nanalo sila. Kasi malakas ang Duterte at that time, di nakisakay rin sila, nanalo sila. Pero mantakin nyo, because of power, because of money, napabaliktad pa nila. Mantakin nyo, 200 plus yung pumirma para daw i-impeach si VP Sara. Dahil yan sa pera. Walang pakialam sila sa kanilang prinsipyo. Wala silang pakialam kung anong sasabihin ng kanilang constituents. Basta't may pera lang, nakalimutan na lahat. Ganyan po makakontrol ang pera. Diba? Ganyan po makakontrol ng pera. Kung ano-anong mga sasabihin nila. Isa pa dyan, maraming mga, kahit nga mga mainstream media no? Merong mga bayarang media. Alam nila, no? Na itong ibabalita nila ay medyo sablay, pero ibabalita pa rin nila. Merong mga political analyst na i-invite nila, di ba? Merong mga, nagtataka ako, no? Yan sina Llamas, sina Contreras, ini-invite yung mga political analyst na nagtataka ako, bakit nyo ini-invite itong mga taong ito na ilang taon na ninyo ini-invite ito, mali-mali naman yung analysis nila. Wala namang tama sa mga sinasabi nila. Halatang halata itong mga political analyst na ito may pinapaboran na politician. So, you cannot be a political analyst on a mainstream media kung meron kang kinakampihan, itong si Contreras at itong si Llamas. Tingnan mo yung pautot ni Llamas ngayon. Kung ano-anong mga sinabi niya kay Robin Padilla. No, itong si Llamas, siniraan niya si Robin Padilla na si Robin Padilla raw ay
ano raw, yung atat na atat maging vice president raw ni BP Sara sa kanyang mga analysis. Tinatawanan pa nga niya si Robin Padilla na si Robin Padilla raw ay walang alam sa batas, hindi bagay naging senador, kawawa raw ang bayan kapag si Robin Padilla raw ang magiging vice president. Yan ang mga pautot nila. Nakita ko ang isang post ni Robin Padilla patungkol kay Llamas. Na-real talk si Llamas. Napahiya si Llamas sa post. Ipapakita ko itong post ni Robin Padilla para kay Llamas. Babasahin natin ha. Ito yon. Binasa po natin ito sa Facebook page ni Robin Padilla o po Facebook account, profile niya. Sinabi ni Robin Padilla kay Llamas, Mr. Llamas, wala akong balak na kumandidato sa vice presidente. Hindi ako katulad ng mga kaalyado mo, sina Hontiveros, dati mong ka-love life. Biro lang. Hindi ako katulad ng mga dilawan na yung mga kaalyado mo na gigil na kumandidato kaya sinusunod lahat ang mga payo mo. Kasi kung maalala natin, si Hontiveros at Llamas, magkaisang grupo yan sila. Tinutukso pa nga silang dalawa, di ba? So si Robin Padilla, ang tinutukoy niya dito, yung mga dilawan na mga politicians, Hontiveros, Kiko Pangilinan, di ba? Sila naman yung mga gigil na kumandidato, di ba? Wag mo akong itulad sa inyo na nagsasagasaan kayo kahit magkasama kayo dahil sa mga sarili ninyong mga matataas na ambisyon. Di na-real talk kay Robin Padilla. Ibahin mo ako, Mr. Llamas. Kahit hindi ako politiko, marunong akong sumunod sa partido. Sa PDP laban, remember? Hindi naman siya kagaya ni Pacquiao na hindi siya itinutulak na maging presidente. Gusto talagang magpresidente si Pacquiao. So anong nangyari? Nainidoro rin. PDP laban chairman si Rodrigo Roa Duterte at ako ay dating pangulo. Pangulo sa PDP. At ngayon ay miyembro ng partido. Miyembro na lang si Robin Padilla. Mahirap ba intindihin sa matalino mong utak? Hindi naman yan matalino, Robin. Ang matalino lang niya yung yung ngipin niya. Llamas, magsama na kayo ni sino yon? Yung si ngipin na politician rin. Yung laging kasama ni Hontiveros at ni Dilima. Sino yun? Nakalimutan ko. Mahirap ba intindihin sa matalino mong utak, Llamas, na may alituntunin at patakaran ang partido politikal na sinusunod at tanging chairman lamang ang magdidesisyon kung sino at ano ang tatakbuhin ng isang miyembro? May delikadesa po ako. Ayan, narilito katuloy, Llamas. Diba? Hindi ako marunong managasa at manuwag ng pinuno at kasama ng dahil sa ambisyon. Sundin mo kasi ang payo sa iyo ni Attorney Guanzon. Magsipilyo po kayo. Baho nang lumalabas sa bibig nyo. Narilto ka, no? Oo nga, Llamas. Bakit hindi ka magsipilyo, no? Ang yelo na nga yung ngipin mo. Magpa-dentist ka kaya? Ayan tuloy, narilto ka kay ni Robin Padilla. Di ba? Kasi itong mga political analyst na ito, kung ano-anong mga sinasabi, na hindi naman naging nangyari yung kanyang mga pinagsasabi dyan. Di ba? Heto pa, Representative Abante, na nanalo lamang kasi na dinidisqualify yung kanyang kalaban. Confident siya na 1/3 ng Kongreso ang boboto sa impeachment ni VP Sara Duterte.
Naniniwala raw siya. Tingnan lang natin, Abante ha. Ito. Kumpiyansa si Manila Congressman Benny Abante na aabot sa 1/3 ng House of Representatives ang pipirma sa impeachment ni VP Sara. Bagaman pinaninindigan ng kongresista na accountability ang habol niya. Kunestyon naman ng Duterte ally na si Attorney Jimmy Bondoc ang motibo ng impeachment lalo na't malakas na presidential contender umano si Duterte. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Confident si Manila Congressman Benny Abante na at least 1/3 ng Kongreso ang boboto para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi ni Abante na bagaman hindi siya kumpiyansa, nasing dami ng pumirma last year ang posibleng pumirma ngayon, 105 congressmen lang daw ang kailangan para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Yung unang-una, Marichu, yung unang-unang impeachment complaint namin. More than 250 Yes, kasi malapit na election nun. Oo. Malapit na election nun. Sa ako, ang ano ko dyan, ganito. Di ba, na-real talk si Abante doon eh. Again, panoorin natin. Impeachment complaint namin. More than 250 Yes, kasi malapit na election nun. Oo. Malapit na election nun. Sa ako, ang ano ko dyan, ganito. I don't think that 250 will vote against impeachment. Yeah. It only takes 105 of the 311 congressmen to... 311 na lang kayo ngayon? Yes, 311. Dating 317, namatay si Congressman Acop, tapos nag-resign yung dalawa, si Saldico, naplitan. Edvic Yap, nag-resign. Nag-resign. So 311 na lang kayo? 311. Wala makukuha doon ni BP na ano. 105 congressman. 105? Kaya yan. Matatanda ang isa si Abante. So, nanindigan si Abante na kaya raw na ma-impeach again si VP Sara dyan sa House. Sa mga nag-endorse ng ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Abante, dapat harapin ng pangalawang Pangulo ang mga alegasyon ng korupsyon sa kanyang termino. Tiwala rin siya na matibay na witness ang nagpakilalang bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Basta isa pa yan, gawa-gawa nilang kasalanan ni VP Sara. Araw ay hindi ito bigla-biglang magre-recant ng kanyang statement. Nanindigan si Abante na hindi politika ang rason ng pag-endorso nila ng ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Hindi raw politika ang reason. Ang corny mo talaga, Abante. Sa ugali mong yan, ang obvious, dini-deny mo pa. Para, kundi para aniya sa accountability. Diyos ang witness ko dito. Okay. Yes. God is my witness. Oy, It is to hold her accountable. Okay. It is for her to answer all the allegations that she did not answer during the good government meeting. So this is not at all in your heart. Hindi ito to prevent her from running. If ever that Vice President Sara loses in the impeachment court, she cannot run anymore. Yun ang palagay ng marami. Yes. Pero ako, ang unang... yun naman talaga ang layunin ninyo eh. Kasi ayaw nyong kalabanin sa eleksyon kasi alam ninyo talo kayo. So ngayon, gusto nyo nyong ipa-impeach para hindi siya makatakbo. Di ba? Wag na tayong inarte pa dyan na Abante. Dami mo pang unang purpose. Na-real talk siya dito kay Jimmy Bondoc. Tingnan nyo yung sagot ni Jimmy Bondoc dito. Is for her to be accountable to the people. Because, look, hindi naman pinag-uusapan dito yung kanyang pagtakbo bilang Pangulo. Ang pinag-uusapan namin dito is the 2026 as Vice President. It's not the 2028 running for the President. Pero sagot ng Duterte ally na si Attorney Jimmy Bondoc, But Kong Benny, if it's just to hold her accountable, why not the plunder cases which are pending right now in the Ombudsman? That still holds her accountable and has nothing to do with removal from office. Di ba? Patay siya doon sa argumento na yun. For that also. Sa kasalukuyan, sang-ayon daw siya doon. Diba? Kung meron kayong problema ni VP Sara sa mga accusation ninyo na wala namang clear evidence, kasuhan nyo doon. Diba? Kasuhan nyo sa mga korte. Gusto niya talagang ma-impeach eh. Diba? Ay, nako. Hindi pa raw confident si Abante na makakakuha ng sapat na boto sa Senado ang pagpapatanggal kay VP Sara sa pwesto sakaling umakyat ito sa impeachment court. Pero paninindigan niya, gagawin ng Kongreso ang kanilang mandato sa pagtutok sa impeachment proceedings.
Dagdag pa ni Abante, hindi rin daw matatakot ng announcement ng bise na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 ang mga kongresista para hindi suportahan ang mga inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Para sa Agenda Weekend, Josh. Diba? Ewan ko na lang ha. Let's see kung papasok yan sa House, no? Kung papasa yan, no? Kung kasi malapit na 2028, political career first. Tingnan natin. Yeah. Ito, dito naman tayo kay Representative Toby Chanco sa impeachment votes. Hindi raw maaapektuhan ng 2028 presidential declaration ni VP Sara. Ito, panoorin natin. Tulad ng marami, hindi rin daw surprise si Congressman Toby Tiangco sa presidential bid ni VP Sara sa 2028. Pero kumbinsido raw siya na hindi ito makaaapekto sa pagkilos ng Kamara sa mga reklamong nakahain laban sa Vice Presidente. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Duda ang ilang mambabatas na maiimpluwensyahan ang ibang mga kongresista ng maagang deklarasyon ni VP Sara sa pagkandidato sa 2028 elections. Ayon kay Navotas Representative Toby Tiangco, mabibisi pa ang mga kongresista para sa kanilang 2027 national budget. Sa panayam ng Kong Radio sa Abante, sinabi ni Tiangco na hindi pa anya ngayon makikita ang mga political alignment o kung saan papanig ang mga mambabatas kahit na ang iba raw ay takot na mabalikan ng Vice Presidente. Lahat ng congressman, ang inaabangan nila is yung 2027 budget. Opo. Diba? So ibig sabihin, pag kumalas ka na sa administrasyon before the 2027 budget, hindi, syempre, mas madaling humingi ng budget para sa iyong distrito kung ikaw ay kakampi na administrasyon. Kung ikaw ay hindi kakampi na administrasyon, ang realidad ay mahirap humingi ng budget. Dagdag pa ni Tiangco, hindi na siya nagulat sa naging anunsyo ni VP. Isa yan sa mga practice dito sa politika ng Pilipinas. Yung hindi ka malapit sa administrasyon, kung hindi ka kakampi sa administrasyon, hindi ka bibigyan ng budget. Bullshit talaga yan eh. Bakit ganyan, di ba? Kalaban ka man o kaaway ka man o kakampi ka man ng administrasyon, dapat equal yung treatment. Kung ano yung pangangailangan ng isang province, ibigay natin. Sara, karamihan naman daw kasi ng mga naging Vice Presidente ay sumabak at tumakbo bilang Pangulo. Ang pagkakaiba lang nito, kasabay ng kanyang deklarasyon ay ang 4 na impeachment complaint laban sa kanya. Pero wala naman daw itong epekto kahit sa magiging... Imagine niyo yan. 4 kaagad yung reklamong impeachment complaint. Pero yung kay BBM, 1 na nga lang yon o 2 na nga lang yon, binasura pa. Halatang, di ba? Diyan mo talaga masasabing obvious na obvious eh. By the way, tingnan nyo yung tumbler o water bottle ni VP Sara. Pareha kami. Bili na kayo dito. VP Sara, pareha tayo. Ayan. Pagboto ng isang mambabatas sa reklamo at hindi nangangahulugang kakampi na sila sa pangalawang Pangulo. Lalo na't may kinalaman anya si dating House Speaker Martin Romualdez sa inihaing complaint laban sa bise. Yung 4th complaint, ang nag-file niyan, isang senior member ng Lakas. Na deputy speaker pa. Sino ang presidente ng Lakas? Sino ang head ng Lakas? Former Speaker Martin Romualdez. Correct. Diba? So, hindi ako naniniwala na ang isang ganitong kalaking bagay ifa-file ng isang leader ng Lakas nang hindi nagkukonsulta kay former Speaker Martin Romualdez. Ang tingin ko pa nga dyan is siya ang may gusto na ma-file yan. Para naman sa isang political analyst, naghatid ito ng strong signal sa mga mambabata sa Kamara na kailangan nilang maging maingat sa kanilang pagpapasya sa impeachment complaint. Ayon kay Professor Dennis Coronacion, nananatili anyang malakas ang impluensya ng Marcos administration kaya tinatarget ni VP Sara ang political alliance sa mababang kapulungan.
sooner or later pag-uusapan na sa House of Representatives, maaari siyang nagpapadala o nagsasend ng strong signal o mensahe sa mga miyembro ng House of Representatives kaugnay sa kanyang impeachment na pag-isipan nilang mabuti, lalo pa doon sa sa mga miyembro ng mayorya. Yung pro-admin na majority sa House of Representatives, ang maaring sinasabi niya mensahe, mag-isip-isip kayo mabuti sa inyong gagawin na pag-endorso sa Senado ng impeachment complaints niya yan, dahil pag ako ay naupong Pangulo, pag nalusutan ko yan, at ako ay naupong Pangulo, lagot kayo sa akin. Sa Lunes magkakaalaman. Hindi, mali yung mali yung, hindi naman maghihiganti si VP Sara eh. May punto ka. Tama yung una mong statement. Ang ibig sabihin, ginawa yan ni VP Sara na nagdeklara early na maging Pangulo siya para mag-isip-isip kayo. Kung susuporta ba kayo sa impeachment na gagawin ng administrasyon o hindi. Yun. Hindi yung lagot kayo kapag presidente na si VP Sara. Hindi naman gaganti si VP Sara dyan. Ang mga Duterte, isipin nyo sino yung analyst na yun. Kung hinalal sila ng taong bayan, mapipilit mo ba yan? 'Di ba? Kahit binoto nila si VP Sara na i-impeach si VP Sara at nanalo pa rin sila sa eleksyon, walang magagawa ang mga Duterte doon. Kasi pinili siya ng mga constituents niya. Maybe magaling siya na pagka-congressman, kaya pinili siya doon. Bakit naman paghihigantihan ni VP Sara yung mga congressman na nagpapa-impeach sa kanya? Wala kinalaman doon. Ang importante ngayon, tingnan natin. Ako ay tatakbong vice president at tingnan natin kung sino yung pipirma na ipa-impeach ako at sino yung hindi pipirma. At least, alam ni VP Sara kung sino yung mga kakampi niya at alam niya yung kung sino yung mga plastic o hindi. Yun ang punto doon. They have to think twice. At dahil dito, maaapektuhan ang decision making ng mga congressman sa impeachment complaint. Yan ang punto dyan. Pero yung paghihiganti, lagot kayo sa akin, mali yan. Hindi yan ugali ng mga Duterte. Bobo ka. Kung maipapasok na sa order of business sa plenaryo ang 4 na impeachment complaint, sila sabing pang-10 o huling araw daw kasi sa Lunes ay dapat maisalang na ito sa order of business dahil kung hindi, tuluyang mababasura ang mga reklamong ito laban kay VP Sara. Para sa Agenda Week. So, yun. Tingnan lang natin. Wag nating pangunahan, pero lahat ng itong impeachment na ito, laban kay VP Sara, huwag na tayong magbulahan. Administrasyon ang may gusto nito. Okay? So, kayo mga audience ko dito sa Dodmar TV, you heard it right, no? Ang mga Duterte po ay ginigipit na ngayon, no? Kasi, nagpapanik na sila. Kaunti na lang ang kanilang panahon, so they have to do it faster. Okay, so mag-comment, react kayo. Babasahin natin ang mga komento ninyo tungkol dito sa comment section, okay? Like and share this video. Maawa naman kayo, i-like and share para lalawak po ang ating mga audience na makaparticipate dito sa ating discussion. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, if this is your first time at nagustuhan ninyo ang ating talakayan, i-subscribe nyo naman yan para updated kayo kung meron na naman tayong i-upload na trending na mga balita. Kagaya mamaya, no? I-upload natin yung hearing doon sa The Hague. Okay? Subscribe na. Libre lang yan. Walang bayad yan. Okay? See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.